Sumasa inyo ang Sandali ng Balagtasan. Ito ang pagtatalong patula ng mga makata, pataasan ng diwa, pagalingan ng katwiran sa malinaw at maindayog na tinig. Ngayon na ang oras upang taluntunin ang mga wakas ng ama ng tulang Tagalog na si Francisco Balagtas. Kaya ano man ang inyong pinagkakaabalahan, halina kayo at samahan ninyo kami sa Sandali ng Balagtasan. At ngayon, sa ating pagsisimula, sa malagim na trahedyang Bagyong Ondoy ang dahilan at iba pang kalamidad na sa bansay nagdaraan, na ang bungay, pagdurusa, gutom, sakit, kamatayan, gayong kung may paghahanda, pwede namang maiwasan. Ay sino ba ang may higit o lalong kapabayaan? Tayo mismong mamamayan o ang ating pamahalaan? Hindi natin layon ditong ang sinuman ay masisi, subalit kung masusuri ang sanhi ng calamity. Sa ganito'y matutukoy ang angkop at mas mabuting paghahanda bago pa man ang sakuna ay mangyari. Gobyerno o mamamayan, kung isa lang responsable, sinong naging mas pabaya, kayo na ang siyang magsabi. Humagupit na ang bagyo, dumaluyong na ang baha, apektado ang malaking bahagi ng ating bansa. Sa ganitong kalamidad ay di tayo nakahanda, kaya nagbunga ng lagim ang dumatal na sakuna. Nagtatanong tayo ngayon, nagpabayay sino kaya, mamamayan o gobyerno, sa pag-aksyon at paggawa? Daming buhay ang napugto sa di natin kahandaan. Libong bahay at gusali ang naanod at nawindang. Sa unos na nagngangalit at habagat na pamatay, payapa mang bayat bukid ay binayot ginulantang. Nang magbiro ang tadhana, mamamayay nasasaktan, ang sisihi walang iba, kundi ang pamahalaan. Sa kay Ondoy at kay Pepeng, may bagyo nang nangauna. Nasa bansay naghatid din ng linggatong at pangamba. Ang gobyerno mula noon dapat sana'y humakbang na, lumikha na ng panlunas sa unos na darating pa. Kung sa mga nakaraay nagkaaral ng maganda, di si handa tayong lahat, umunas man o sumigwa. Sana'y hindi tinulutang kagupatan ay mapanot, kakahuyat kabundukay naingat at nataguyod. Pinatatag yaong prinsa, mga lawat mga ilog na di kayang isambulat ng pagbahatlis yang agos. Ang salaping laan sana upang ito'y isaayos sa pondo ng kabangbayan, malamang na nakurakot. Anong sising ibibintang sa hamak na mamamayan sa ganitong paghahandang panligtas sa kalahatan? Maliit na manggagawa, halos mawawalang saysay pagkat walang guguguling sa sakunay pananggalang. Pagkukulang na malaki, pagsisihat pagsimpian ng tiwaling pamalakad ng gobyernong haling hibang. Malaon ang humahanga kay kabwal ang inyong lingkod, sa husay niyang mga tuwiran at tulaing maindayog. Wala man sa kalingkingan, nais ko ring makikurot sa usapin ng trahedyang Bagyong Ondoy ang nagdulot. Kung ako ang tatanungin,
punot ugat ng bangungot ay tayo ring mamamayang pabaya at sisting bulok. Oo, tayong mamamayan ang higit na nagpabaya. Taon-taon bumabagyo, lagi tayong hindi handa. Mapait man kung aminin ang sariling pandurusta, ngunit iyan ang totoo. Pagmasdan ang ating lawa, mga kanal at estero, mga dagat, ilog, sapa, ginagawang basurahan ng lipunang salaula. Kahit tayo ay may halal na opisyal ng gobyerno na tungkuli mga laga sa bayan at mga tao, batas natin walang silbi sa pasaway na publiko. Sa patulas ng may suhol, baliwala ang zoning law. Kahit hindi nararapat, babahayan ang estero, pati kanal, babarahan ng tindahan at negosyo. Gobyerno man ay nariyan, tayo pa rin mas marami. Munti natin nagagawa, mapasama, mapabuti. Sama-samang bunga nito'y mas matindi, mas malaki. Kaya tayo ang masigit na sa bayay responsable. Ngunit tayong tagaingat sa paligid nangyayari ay tayo pang tagawaldas, tapos ibang sinisisi. Hindi natin kailangan ang malaking gugugulin. Sa sariling munting sikap, mahalagang papel natin. Magtanim ng kahit isang puno sa tuwing magbe-birthday, sa halip na pagtapunan, mga kanal ay linisin. Sa panahon ng halalan, kandidatong pipiliin, taong makakalikasan, makadiyos at di sakim. Ako bilang mamamayan, nang umihip na ang hangin at madamang sa paligid ay may bagyong aanihin. Sinimulang kong suhayan yaong bahay kubo namin upang kahit papaano ay bahagyang patibayin. Ang palibot ng tahanay hinukaya ng malalim, maingat kong kinanalan, umusal ng panalangin. Nang dumating na ang unos at ang hangi manalasa, mga suhay ng kubo ko'y nabaltak na walang awa. Kubong yari sa kawayan at sa pawid na mahina ay winasak ng habagat at mabangis na tadhana. Sa malakas na pagulang mandi ayaw ng tumila, ang kanal ko ay biniyak ng pagbahang sumagasa. Naisip ko ang gobyernong nasuhulat, nagpaputol sa dibdib ng kagubatan ng maraming punong kahoy. Basura sa dagat, ilog at esterong binababoy, nagpabaya. Paghihigpit ng gobyerno'y isang hamon. Batas na di natutupad, pamayanang patay gutom, sagutit kapabayaan ng gobyernong urong sulong. Sino ba ang nagluklok ng pinuno sa gobyerno? Di ba tayong mamamayan at bala ng mamboboto? Sino rin ba ang naglagay ng senador sa Senado na sariling kapakanan ang hangarit asikaso? Sa kurap na mambabatas na naghudas sa Kongreso, ang naghalal ay hindi ba pamayan ng Pilipino? Bansay lagi sanang handa kung opisyal nating tapat, kung gobyerno'y gumaganang kagaya ng nararapat. Dumating man ang sakunat, matitinding kalamidad na tulad ng bagyong Ondoy na sa bayan ay pangutas. Pagkat pondong pampubliko'y malinis na nailagak, di sa bulsat Swiss bank account ng pinuno nating korap. Di ilan ang nagbenta ng sarili nilang dangal nang ang boto'y ipagbili sa kandidatong garapal. Nagsiboto sa artista na daya ng katanyagan,
Kahit pa ang mga ito sa tungkul'y walang alam. Dito'y aking sinisisi at tandisang susumbatan. Ang tila di nag-iisip at pabayang mamamayan. Inyong napakinggan ang Sandali ng Balagtasan. Ito ang pagtatalong patulan ng mga makata, pataasan ng diwa, pagalingan ng katwiran sa malinaw at maindayog na tinig. Ito ang pagtalunton sa mga bakas ng ama ng tunang Tagalog na si Francisco Balagtas. Hanggang sa muli, mga kaibigan, sa muling pagtatanghal ng Sandali ng Balagtasan. Kung ngayon lamang kayo nagawi sa channel nito, inaanyayahan ko rin kayong mag-subscribe, pindutin ang notification bell, at ilike ang alinman sa video ng Balagtasang makagiliwan ninyo.